Nagsuot naman ako ng rubber shoes sa paa. Sinigurado ko din na nailak kong mabuti ang mga pinto at bintana ng kondo bago ako lumabas. Bigla akong binundol ng kaba na hindi ko alam kung saan nanggaling ang takot na lumukob sa dibdib ko. May nangyari ba kayang masama kay Daddy? Hindi ako mapalagay habang nasa loob ako ng lift ng elevator. Alam ko magagalit si Sir Xavier sa akin kapag nalaman nitong hindi ko sinunod ang gusto nitong manatili lang ako sa loob ng kondo para sa kaligtasan ko. Buhay ni Daddy ang pinag-uusapan kaya hindi na ako nagdalawang isip na suwayin ang gusto niya. Maintindihan naman siguro niya ako sa gagawin ko. Nang bumukas ang lift ng elevator sa receiving area ng building, ay nakita ko maraming tao ang nag-aabang sa labas ng elevator. Sumingit pa ako para lang makalabas ng maayos. Sakto naman na palabas na ako ng pinto ng building at may mga nakaparada ng mga taxi sa gawing kaliwa nito nang biglang tumunog muli ang cellphone ko. At sa pagkakataong iyon ay isa itong tawag at hindi text. Napahinto ko sa paglalakad para sana tumawag ng taxi para sagutin ang tawag sa cellphone ko. At muntik nang tumalo ng puso ko nang may biglang humaklit sa braso at muntik ko nang mabitawan ang cellphone na nasa tapat ng tenga ko. Sa pagitan ng ingay ng paligid at lakas ng simoy ng hangin ay nagtas ako ng tingin para makita kung sino ang taong nasa harapan ko ngayon. Napatulala ako nang makita ko si Sir Xavier na nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Nakikita ko ang kakaibang galit sa nakarehistro sa gwapo nitong mukha. Nagtaka ko kung bakit bigla itong sumulpot sa tabi ko samantalang dapat ay nasa trabaho ito ngayon. "Sir, where are you going?" Walang abog na tanong niya sa akin. Hindi ko mahanap sa isipan ko kung anong dapat na isagot sa kanya. Kapag hindi ako nagsabi ng totoo sa kanya ay paniguradong hindi ako makakaalis para puntahan si Daddy at malaman ang kondisyon niya. Nag-text po si Michael sa akin at nasa panganib daw po si Daddy ngayon. Agad na nilingon ni Sir Xavier ang paligid at ibinalik ang mga mata sa akin. "Come." Napaawang ang mga labi ko nang hilahin niya ang isa kong kamay patungo sa passenger seat ng kotse nito. "Get in." Utos niya sa akin matapos nitong buksan ng pinto at iluwang ang bukas nito. Para ako nawala ng lakas at kusang kumilos ang mga paa ko para itapak sa loob ng kotse nito. Hindi kumurap ang mga mata ko habang titig na titig ako sa kanya nang umikot ito sa driver's side pagkatapos nitong isara ang pinto ng kotse. Mabilis na naging pagkilos ni Sir Xavier at isang iglap ay nasa tabi ko na siya agad. Agad nitong pinaandar ang kotse at ngayon ay isa na ang kotseng sinasakyan namin na nasa kahabaan ng EDSA. Gusto ko sana siyang tanungin kung saan kami pupunta dahil ang concern ko ay ang kalagayan ni Daddy. Pero ang kasalukuyan niyang mood ngayon ay pumipigil sa akin. Hindi ko gustong salubungin ang galit niya o anumang emosyon na mayroon siya ngayon. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko para masabi ko sa kanya ang gusto ko mangyari. "Kailangan ko makita si Daddy." Diretso kong sabi sa kanya na hindi ako tumitingin sa pwesto niya. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita ko ang pagsulyap niya sa akin. Saglit at hindi nagtagal ay ibinalik nito ang tingin sa kalsada para ipagpatuloy ang pagmamaneho. "I will let him know that we're together, na wala silang dapat na ikabahala. I'll take care of you." Mabilis nitong sagot sa akin. Doon ko na hindi napigilan ang sarili ko at napalingon na ako sa gawin niya. Pati ba naman ang pakikipagkita sa pamilya ko ay kailangan pang siya ang masunod? Inis kong tanong sa sarili. Nasa panganib si Daddy, ang buhay niya, kaya kailangan ko siyang makita. Alin doon ang hindi mo maintindihan? Hindi ko na napigilan na ilabas ang galit at inis na sumibol sa akin nang dahil lang sa hindi nito pagpayag na makita ko si Daddy. Hindi siya kumibo sa sinabi ko na mas lalo nagpainit ng ulo ko. Ginagawa nito ang anumang maisip at gustuhin kahit na alam niyang hindi ako payag. Nanatili lang itong tahimik habang nagmamaneho at unti-unti ay napukaw ng mga matataas na building at mga ilaw na nagmumula sa bawat bintana nito ang mga mata ko. Madilim na rin sa labas kaya hindi ko masiguro kung saan eksaktong lugar na kami ngayon. Ang sigurado ko lang ay hindi pa kami lumalabas ng Manila. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang balak na Sir Xavier at kailangan pa niya akong isama-sama kung saan man ito gustong pumunta. Lumilipad ngayon ang isip ko kung anong kalagayan ni Daddy, lalo na at hindi na naulit ang text ni Michael. Doon ko naisip na muling tawagan ito para alamin ang kalagayan ngayon ng mga magulang namin. Pasimple kong kinuha ang cellphone ko sa bag at binuksan ito. Umilaw ang screen nito kaya hindi nakaligtas sa mga mata ng katabi ko ang ginawa kong pagkalikot sa cellphone ko.
Subukan lang niya akong pagbawalan na gumamit pati ng cellphone ko at makakatikim siya ng sermon sa akin talaga. Narinig ko lang ang malakas na pagbuga nito sa hangin at saglit na tumingin sa labas ng pinto ng kotse sa tapat nito. Ako naman ay nag-concentrate sa pagdial ng number ni Michael pero sa kasamaang palad ay cannot be reached na ito. Ano bang nangyayari sa isang iyon? Paano ko malalaman ang sitwasyon nila daddy kung nakapatay ang cellphone niya? Inis kong tanong sa sarili. Hindi ko napigilang magtaka sa mga nangyayari at maski ang kasama ko ngayon sa loob ng kotse, hindi ko din maintindihan ang gustong mangyari sa aming dalawa. If I were you, hindi ko muna tatawagan ng mga parents mo, maski ang kapatid mo. Para na rin sa kaligtasan mo. Nagtataka akong tinitigan siya. May alam ba siya sa mga nangyayari sa pamilya ko at nasabi niya ang ganoong bagay? Bakit po hindi ko sila dapat natawagan? Kailangan kong malaman ang kalagayan ni daddy kaya ako tinatawagan si Michael. I will tell you once na dumating na tayo sa pupuntahan natin. Sa halip ay sagot niya na mas lalong nagpataka sa akin. Saan kami pupunta at bakit kailangan ko pang hintayin na makarating kami sa lugar na sinasabi nito bago ko malaman ang kalagayan ni daddy? Dampi ng malamig na hangin mula sa mukha ko ang siyang nagpagising sa akin mula sa ilang oras na pagkakatulog. Sa sobrang antok ko ay hindi ko na napigilang makatulog sa haba ng naging biyahe namin na Sir Xavier. Naramdaman ko na lang na kusang bumubukas sa mga mata ko mula sa pagkakapikit nito. Mabilis kong iniangat ang likod ko mula sa pagkakasandal sa upuan at tinignan ang paligid. Agad na hinanap ng mga mata ko si Sir Xavier na buong akala ko ay nasa tabi ko pa rin ng mga oras na iyon. Saan kaya nagpunta ang isang iyon? Hindi naman siguro niya ako iiwan sa lugar na ito. Kinakabahan kong tanong sa sarili. Baka kaya may nangyari ng masama sa kanya? Dapat ay nandito lang siya, tinihintay niya ako magising eh. Dagdag ko pang reklamo. Hindi na ako nakatiis at kahit na hindi pa ganoong kaliwanag ang paligid ay naglakas na ako ng loob para bumaba ng sasakyan at hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan na si Sir Xavier at bakit nito piniling iwan ako na mag-isa sa loob ng kotse nito. Pagbukas ko ng pinto ng kotse ay mas lalo ako nakaramdam ng lamig mula sa hanging nagmumula sa paligid. Niyakap ko ang dalawa kong braso sa katawan ko upang kahit papaano ay maibsan ang lamig na nararamdaman ko. Muli akong luminga sa paligid at sa kasawiang palad ay nabigo ako makita ang kahit anino ni Sir Xavier sa paligid. Hindi ko na napigilan na matakot sa isiping may nangyaring masama sa kanya. Hindi ko pa nalalaman ang totoong kondisyon ni Daddy at kung pati si Sir Xavier ay mapapahamak ay baka hindi ko nakayanin pa. Umusal ako ng dasal na sana ay nasa mabuti itong kalagayan. At saka ko naisip na muling bumalik sa loob ng kotse at magbaka sakali na matawagan ko siya at malaman ko nasaan na ito ngayon. Pinagpatong ko ang dalawa kong kamay at nirab ito para kahit papaano ay uminit ang pakiramdam ko. Saka ko ito hinipan pagkatapos. Ano bang lugar ito at sobra atang ginaw? Inis kong tanong pagdaka. Binuksan ko ang body bag na dala ko kagabi nang umalis ako ng kondo at hinanap sa loob nito ang sarili kong cellphone. Nagpasalamat naman ako at agad ko itong nahanap. Nagkaroon ako ng kahit konting pag-asa. Tinawagan ko ang number ni Sir Xavier pero hindi agad ito nag-ring at nang lumaon ay kusang namatay ang ginawa kong tawag. Napatitig ako sa screen ng cellphone ko. Walang signal? Naibulalas ko nang makita ng mga mata ko na kahit isang bar ng signal ay wala man lang ang cellphone ko. Nagsimula na naman akong bundulin ng kaba sa katotohanang hindi ko makontak si Sir Xavier. Hindi ko akalaing mapapadpad ako sa lugar na ito na mag-isa samantalang kagabi binala ko pang makapagkita sa pamilya ko. Nangingilid na sa luha ang mga mata ko ng diretso kung tumingin sa harapan ng kotse. At doon ko nakita ang lalaking kanina ko pa hinahanap at sobrang nagdulot ng takot sa akin. Naglalakad siya pabalik sa kotseng gamit namin habang ang isang kamay nakasuot ng isang leather jacket na suot nito. Ang isa naman nitong kamay ay may bitbit na kung anong supot at diretso itong nakatitig sa kotseng sinasakyan ko habang naglalakad ito. Hindi ko siya makitaan ng anumang emosyon habang papalapit ito sa kinaroroonan ko. Baka naman dahil medyo madilim pa kaya hindi ko maaninag ang mukha nito. Kaya pakiramdam ko ay parang wala lang dito na napadpad kami sa ganitong lugar. Ilang segundo pa ay binuksan na nito ang pinto ng kotse at muli itong sinara. Pagkatapos nitong umupo sa driver's side. Tinitigan ko lang siya at naghihintay ako sa paliwanag niya. Hanggang sa tinitigan niya ako nang mariin saka nagsalita. Kanina ka pagising? Tanong niya sa akin.
Tumango lang ako pagdaka at ako naman na nagsalita. Saan ka ba nanggaling? May halong inis na tanong ko din sa kanya. Hindi ko napigilang tanungin ito sa ganoong paraan dahil sa takot na nararamdaman ko kanina nang magising ako at hindi ko siya nasilayan sa tabi ko. I just walk around. Simple nitong sagot sa akin at saka nito ibinaba ang dala nitong supot na kung hindi ako nagkakamali ay may lamang pandesal. Walk around? Bakit hindi mo nalang pinandar ang kotse mo para makarating ka kung saan ka man mamamasyal at nang hindi ako naiwang nag-iisa dito? Himuto ko. Tuluyan ko nang nakalimutan na kasama ko siya sa trabaho dahil sa inis na kagabi ko pa nararamdaman sa kanya. Try to look around. Walang pakargahan ng gas dito kaya kailangan nating tipidin ang gas ng kotse natin para hindi tayo tuluyang maglakad. Napaawa mga labi ko sa sinabi niya at manghakungan tiningnan ng paligid ko gaya ng sabi niya. Gusto ko sanang sabihin nag-overreact ito nang sabihin nitong wala talagang gas station sa lugar na kinaroroonan namin. May lugar pa pala sa Pilipinas na walang gas station? My God! Pero nang muli kong tingnan ang paligid namin ay saka ko naisip na maaaring totoo nga ang sinabi nito kanina. Napailing na lang ako habang nakaupo sa loob ng kotse. Katabi siya at saglit kong tinapunan ng tingin muli ang supot na nasa pagitan namin dalawa. Bumili ako ng pandesal para may makain tayo pansamantala. Sabi ng tindera na pinagbilhan ko ng tinapay ay may mauupahan naman daw tayong bahay. Medyo ilang kilometro nga lang ang layo. Napakunot ang noo ko nang marinig ko naman ang sinabi niya. Hindi pa nga nito napapaliwanag kung bakit kami napadpad sa lugar na iyon tapos ngayon naman ay sasabihin nitong kailangan pa naming mangupahan ng bahay? For what? Wait sir, hindi ko maintindihan ang mga nangyayari sa atin kagabi pa. Bakit ba tayo napunta sa lugar na ito? Walang ano-ano'y tanong ko sa kanya. Kailangan ko ng kasagutan sa mga tanong ko para matanggap ng isipan ko ang mga nangyayari sa aming dalawa. Nandito tayo sa liblib na parte ng Cordillera. Una ay sagot niya sa akin, saka ko muling tinignan ang labas mula sa bintana ng kotse. Kaya pala ganoon na lang ang ginaw na nararamdaman ko. Nasa mataas na lugar pala kami ngayon. Bakit tayo nandito? Kailangan kitang protektahan laban sa mga taong galit sa magulang mo. Ang sunod niyang sagot ang nagpatigil ng mundo ko. Hindi pa rin mag-sink in sa utak ko ang sinabi niya. Ako? Poprotektahan mo? Bakit? I mean, wala namang kaaway ang mga parents ko kaya bakit ako dapat na magtago? Remember the man who did something to you in the shop? Isa lang siya sa mga miyembro ng union na nabuo dahil sa hindi tamang pagpapalakad ng mga parents mo at ng kapatid mo sa mga negosyo nyo. Kumunot ang kilay ko nang marinig ko ang paliwanag niya at ganoon na lang ang gulat ko nang matuklasan ko ang sinabi niya tungkol sa mga magulang at sa kapatid ko. Hindi totoo yan. Both my parents and my brother are responsible when it comes to business. Our business. Pagtatanggol ko sa pamilya ko. Nakahawak si Sir Xavier sa manibela, saka ako diretsyong tinitigan at muling nagsalita. They actually didn't mind those poor people working in your company many years ago. Tinanggal na lang sila basta ng mga parents mo sa trabaho without giving anything in return after so many years of being an employee in your business. Hindi ako agad nakakibo sa sinabi niya at talagang hindi ko matanggap na magagawa ng mga magulang ko ang ganoong bagay. They were really into money, but doing that inhumanely is not acceptable. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Right after the incident in our shop, pinahanap ko agad ang taong gumawa ng masama sa'yo at natuklasan ko kung bakit niya gustong saktan ka at yun ay para makaganti sa mga magulang mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya at kung totoong may mga taong galit sa magulang ko at kapatid ko ay mas lalo akong dapat na bumalik ng Manila para makita sila. Kailangan kong bumalik ng Manila kung ganun. Hindi ko pwedeng pabayaan sila daddy na harapin ang problema namin sa negosyo. Hindi pa tayo pwedeng bumalik agad sa Manila without knowing kung nasaan na ang mga taong may balak na masama sa'yo. Pero paano sila daddy? They are also in danger because of that. Reklamo ko sa kanya. Sa himig ng boses niya ay may mukhang ayaw pa nitong bumalik kami ng Manila. Kumuha na ako ng mga magbabantay pansamantala sa kanila habang inaayos ang problema. But it's not an assurance na hindi na sila magagawa ng masama ng mga taong iyon, kaya kailangan pa rin nating mag-ingat.
Takot at pagkagulat ang naramdaman ko pagkatapos kong marinig mula sa kanya ang tungkol sa mga taong may balak na masama sa pamilya ko at maging sa akin. Kung hindi ko haharapin ang mga taong yun, ay hindi matitigil ang gulong kinaharap namin ngayon. Baka kailangan lang nilang kausapin, paliwanagan at sa huli ay maaayos din nila ni daddy ko ang problema nila sa mga tauhan. It's not that easy, Monica. Galit na galit sila sa parents mo at sa kapatid mo. At ang mismong taong gumawa sa iyo ng masama ay namatayan ng anak dahil hindi agad nadala sa ospital matapos na hindi siya tulungan ng parents mo nang humingi ito ng tulong. What? Namatayan ng anak? Yeah? Kaya ganoon na lang ang galit niya sa parents mo at ikaw ang gusto nilang maging kabayaran. Wala akong idea na ganoon na kaseryoso nangyayari sa negosyo ng mga magulang ko. I just thought they were running it smoothly. Kaya pinipilit din nila akong lumipat sa kumpanya namin dati pa. Kung hindi tayo gagawa ng paraan para makabalik agad sa Manila, ay baka hindi maayos ang gusot na negosyo nila, Daddy. There's a specific way for us to solve this problem. Napatingin akong muli sa gawin ni Sir Xavier dahil sa sinabi niya. How? Curious kong tanong sa kanya. We need to find them all para hindi na sila dumami pa. They can also form a larger union if all the employees in your company will convinced by them na magiganti sa mga parents mo. Paano nga? Paano silang mahuhuli o madadakip? I asked somebody to do searching for those people behind in that established union in your company. But for the meantime, we should stay here for your own good. Ilang segundo na walang nagsalita sa amin dalawa pagkatapos na sabihin ni Sir Xavier ang plano nitong pananatili namin. Pansamantala, sa lugar kung saan man kami naroroon ngayon. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang kalagayan ng pamilya ko sa Manila. Kung ako ay magiging ligtas sa ngayon dahil sa nagawa kong itago ni Sir Xavier, paano ngayon ang pamilya ko? Hindi ko po kayang pabayaan ang pamilya ko sa Manila habang ako ay nandito nagtatago. You don't have to worry about them. Nasa ligtas silang kalagayan. Paninigurado niya sa akin. Gusto ko sanang ipanatag ang loob ko na magiging okay lang ang lahat at may babalik din sa dati ang buhay namin. Kaya lang ang tanong ay kailan? Pwede bang habang buhay ako magtago kaming dalawa ni Sir Xavier? Mas mainam pa na harapin silang lahat para matapos na ang kaguluhang ito. Pero paano ako makakaalis sa lugar na ito kung hindi ko nga alam kung paano kami napadpad na dalawa dito? Katulad ng sinabi ni Sir Xavier ay pinuntahan namin ang lugar kung saan maaari kaming makakita ng mauupahang bahay na gawa sa kubo lamang. Habang nandito kami sa lugar na ito, wala na akong nagawa kung hindi ang suportahan ng mga plano nito. Kahit naman kasi awayin ko siya, ay wala rin saysay. Mas kilala pa nito mga tao may planong masama sa pamilya ko kaysa sa akin. Kaya paano hindi ako dadepende sa kanya? Binilinan lang niya ako manatili sa loob ng kotse habang kinakausap ang isang taong halatang isang katutubo dahil sa kulay ng balat at uri ng buhok nito. Mula sa bintana ng sakyan ay tinanaw ko si Sir Xavier habang kausap ang lalaking katutubo at tumagal lang ito ng ilang minuto bago ito bumalik sa loob ng kotseng gamit namin. Pag-upo nito sa driver's side ay agad niya akong binalingan ng tingin at nagsalita. I just paid a house that we'll use for the meantime while we're here. At pumayag din sila na tulungan tayo sa ibang bagay tulad ng makukuhanan ng pagkain, tubig at mga damit na susuotin natin. Paliwanag niya sa akin. Hanggang kailan tayo mananatili sa lugar na ito? Muli kong tanong sa kanya. Gusto ko ng assurance, kasiguruhan na makakaalis pa kami sa lugar na ito. Hindi naman pangit ang lugar na kinaroroonan namin ngayon. Ang totoo nga, masarap sa pakiramdam ang manatili sa lugar na ito kahit na saglit lang para makabawi sa pagod ng katawan na dulot ng pagtira sa syudad. Sariwa ang hangin, tahimik at payapang lugar. Isa ito sa mga gusto ko maranasang buhay dati nang bata pa ako. Pero kahit kailan ay hindi ako pinayagan nila daddy. Kailangan na makasiguro muna tayo bago umalis dito at bumalik sa Manila. They can plan anything against you. Yun ang hindi ko mapapayagan. Seryoso nitong sabi sa akin. Pakiramdam ko, naiipit ako sa dalawang nag-uumpugang bato. Gusto ko na makasama si Sir Xavier sa lugar na ito kahit saglit lang. Ang madama kung gaano kasaya ang pakiramdam ni Hazel sa tuwing kasama nito si Sir Xavier.
Pero kapag sumasagi naman sa isipan ko na maaaring may masamang mangyari sa pamilya ko habang nandito kaming dalawa sa lugar na ito, ay hindi ko mapigilang mapaiyak. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang mainit at malaking kamay ni Sir Xavier sa kamay kong nasa ibabaw ng mga hita ko. Pinisil niya ito na naging signal para titigan kong muli siya. Trust me, magiging maayos din ang lahat. Promise, nandito lang ako. Hindi kita hayaang mapahamak, Monica. Nawalan ako ng sasabihin nang marinig ko ang huli niyang sinabi. Parang may hatid itong kakaibang kuryente na nagpagising sa natutulog kong pag-asa. Nang sabihin nito sa tabi ko na hindi ako dapat matakot o mangamba at palagi itong nasa tabi ko ay naging sapat na iyon para kumalma ang takot na nararamdaman ko ngayon. Ang pagtahimik ko ay naging daan para madama kong lalo ang lakas ng pintig ng puso ko habang katabi ko ngayon ang lalaking inaasam ng puso ko pero pagmamayari na ng iba. Alam kong mali ang manatiling maramdaman ng ganitong pakaramdam habang nasa ganito kaming sitwasyon. Pero mas nangingibabaw ang pag-ibig ko sa kanya kaysa sa takot na pilit kong pinaglalabanan. Let's go? Untag niya sa akin. Bago ako tumango ay muli kong binalingan ang lugar kung saan nakatayo pa rin ang lalaking kausap ni Sir Xavier kanina. Nakatingin ito ng diretsa sa kotseng sinasakyan namin at parang hinihintay talaga nito ang pagbaba naming dalawa. Napabuntong hininga ko pagkatapos saka ko muling binalingan si Sir Xavier. Nahuli ng mga mata ko na nakatingin pa rin siya sa akin at hinihintay ang sagot ko. Tumango ako bilang sagot sa kanya at doon niya tuluyang binitawan ang kamay ko na hawak pa rin ito. Magpasa hanggang ngayon. Nauna na itong bumaba ng kotse at sunod niya akong pinagbuksan ng pinto. Muli kong itinapak ang suot kong rubber shoes sa sementadong kalsada. Nang makalabas ako ng kotse ay doon ko nakita nang malapitan ang taong kausap ni Sir Xavier kanina. Mang Lito, siya si Monica, asawa ko. Narinig kong pakilala ni Sir Xavier sa akin. Otomatiko ako nagangat ng tingin sa kanya para kumpirmahin kung talagang sinadya nitong sabihin ang bagay na iyon sa harap ng tinatawag nitong Mang Lito. Napakaganda po ng asawa niyo, sir. At masasabi kong habang nandito kayo sa lugar namin ay talagang magiging masaya kayo at sana'y makabuo na rin kayo ng anak. Hindi pa ako nakakaget over sa kabiglaan mula sa pagpapakilala ni Sir Xavier sa akin at heto, bumabanat na naman ngayon si Mang Lito ng kung ano-ano. Napangiwi ako sabay tingin kay Sir Xavier na ngayon ay pigil ang ngiti sa mga labi. Inismiran ko siya at saka inirapan pagkatapos na lalong nagpangiti dito. O siya, halina kayong mag-asawa at ituturo ko sa inyo ang magiging bahay nyo at pahingahan ninyong dalawa. Naunang lumakad si Manong Lito at sinundan na lamang namin siya. Ang sunod naming tinapakan ay isang sahig na gawa sa mapinong mga piraso ng kawayan. Lumangit-ngit pa ito ng bahagya habang magkasabay kaming tumapak ni Sir Xavier dito. Saglit at nabuksan na agad ni Manong Lito ang pinto ng kubo na tutuluyan namin. Gawa sa solidong kahoy ang pinto at kita na talagang maayos ang pagkakagawa nito at pulido. May barnis din ito na lalong napabagay sa designs ng bahay kubo na gawa sa kawayan. Nang tuluyan ang mabuksan ni Manong Lito ay mas lalo akong namangha sa simpleng itsura nito pero nandoon ang pakiramdam na parang nasa ibang dimension ka dahil sa ganda ng paligid kasama pa ang payak na pamumuhay ng mga tao sa paligid. May isang papag na yari din sa kawayan sa loob ng kwarto. May manipis na foam na nakasapin dito at malilinis na una na kulay puti ang punda. Hindi na ninyo kailangan pa ng kahit anong electric fan o aircon sa kwartong ito kasi malamig naman ang panahon ngayon na talagang masisiyahan kayong matulog sa gabi. Napangiwi ako sa sinabing iyon ni Manong Lito at hindi ko na napigilang sulyapan ang katabi ko ngayon. Nakabaliktara naman ang reaksyon nito sa sinabi ni Manong Lito. Halatang gusto nitong mapangiti dahil doon pero pigil na pigil. Kaya naman pasimple ko siyang inirapan dahil doon. Feeling naman niya gusto kong tatabi sa kanya. Inis kong litan niya sa sarili. Tungkol naman sa pagkain niyo, sir. Kami na po ang bahala sa lahat kasama na po doon sa binayaran niyo ang pagkain niyo sa araw-araw. Kaya wala na po kayong dapat na alalahanin. Narinig kong paninigurado ni Manong Lito.
At talaga nagbayad na ito sa tutuluyan namin bahay na hindi man lang ako inukonsulta kung talagang gusto ko manatili sa lugar na ito. Sa paglilinis naman po, may pupunta araw-araw dito para ipaglinis kayo ng banyo, kwarto at iba pang kailangan nyo ipalinis para hindi na din mapagod ang asawa nyo, sir. Tama po ba? Kulang na lang ay maningkit ang mga mata ko na parang mata na ng pusa dahil sa narinig ko. Gumawa na naman ito ng sariling istorya tungkol sa aming dalawa at talagang mag-asawa pa ang sinabi nitong relasyon namin na dalawa. Ay, tinuro din sa amin ni Manong Lito kung paano isara ang mga pinto at bintana. Maging ang ilaw na gawa sa gasera ay tinuro din ito kay Xavier kung paano pailawin. Malay ko ba sa mga gawaing iyon? Habang nag-uusap pa silang dalawa tungkol sa ibang bagay, ay pasimple akong tumingin sa nakabukas na bintana sa kwarto. Totoo nga na talagang napakaganda ng view sa lugar na ito. Ang lahat ng makikita ng mga mata mo ay puro berde at sariwang mga dahon. Kaibang-kaiba sa buhay sa syudad na puro nagtataas ang building at establishment ang makikita mo. May mga nakataling kalabaw at baka sa kabukiran. Ang hangin ay malamig pa rin kahit na tanghali na. Naghahalo ang init at lamig sa balat kapag dumampi ang hangin dito. Sariwa ang hangin at payapa ang kapaligiran. Isang pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay ang tao pa mismong hindi ko inaakalang makakasama dito ang siyang nasa tabi ko ngayon. Ayoko nang palawakin ang anumang nararamdaman ko sa kanya. Masyado ng maraming sakit na naidulot ang emosyon na hindi ko inakalang mararamdaman ko sa kanya. Minahal ko siya, oo, at patuloy na minamahal. Pero hindi sapat iyon para magpakatanga ako at kalimutan ko ang ibang bagay sa buhay ko. At doon ko muling naisip ang pamilya ko. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanila. Sana'y nasa mabuti silang kalagayan ngayon. Napalingon ako sa gawing pinto ng kwarto nang marinig ko mga yapak patungo sa kinaroroonan ko ngayon. Nilingon ko ang likod ko at doon ko nakita si Sir Xavier na nakatitig na pala sa akin. Nagugutom ka na ba? Singit nitong tanong sa akin sa kabila ng pagtitig namin sa isa't isa. Nakalimutan na ata ng tiyan ko ang gutom dahil sa tagal namin bago kumain ng umagahan. At bigla ay naisip ko mga pagkain na masarap kainin sa lugar na ito. Medyo, pag-amin ko sa kanya. Hindi naman halata sa mukha ko ang gutom kaya lang ay ang sikmura ko na mismo nagpaparamdam. Umaangal na ito at talagang kailangan ng lagyan ng laman at kung hindi ay patuloy itong mag-iingay. Let's eat. Yaya niya sa akin. Nagtataka man ako ay bigla akong nabuhayan ng dugo at kulang na lang ay iwanan ko siya para lang mauna na sa kusina at kumain. Pinauna pa rin niya ako sa paglabas ng kwarto at nang silipin ko ang maliit na kusina ay nakahain na doon ang ilang pagkain sa mesa na nagpatakam lalo sa sikmura ko. Sa kabila ng gutom na nararamdaman ko ay hindi nakaligtas sa pandama ko ang banayad na paghagod ng isang kamay ni Sir Xavier sa likod ko nang saglit akong huminto para sana hintayin siya. Sinadya man ito o hindi ang ginawa nitong paghagod sa likod ko ay nagdulot pa rin ito ng kakaibang paglakas ng pintig ng puso ko sa kabila ng gutom na nararamdaman ko. Hindi pa ito nasiyahan at inakbayan pa niya ako sa balikat at saka parang isang magaang bagay na dinala sa mesa kung nasaan ang mga pagkain. Agad ko napansin si Manong Lito sa isang gilid at masayang nakatingin sa amin. Sir Xavier, Ma'am Monica, pasensya na po kayo at ito pala ang may hahanda namin sa inyo ngayon na pagkain. Pero wag po kayo mag-alala at inutusan ko na ang anak kong si Louie sa bayan para bumili ng mga pagkain na maaari niyong kainin habang nandito kayo sa village namin.